nung hapon, nakaramdam ako ng masakit. Talagang masakit. Then, ang ginawa ko, sabi ni Daddy, sabi niya, maglaba tayo. Sabi ko, pwede bang pass muna ngayong gabi? Kasi talagang ang sakit-sakit ng tiyan ko. So hindi niya ako pinaglaba. At saka ako maagang mahihiga. Kasi ayaw ko rin naman yung ako'y dumadaing. So the whole night na yun, talagang halos hindi ako makatulog sa sakit. Noong mga 4 o'clock na, sabi ko, Daddy, duty naman si Dayan. Pwede ba isama na niyo ako sa mamsi? Gusto ko nang magpa-admit. Talagang napakasakit. Sobra po yung sakit. At nung nandun na kami sa ER, ang sabi ay, Mrs. Hernandez, kailangan operahan ka 11 a.m. Imagine, 7 o'clock kami nasa hospital, tapos 11, uoperahan na ako. Sabi ko, naku, parang hindi ako handa. Sabi ko, parang hindi ako handa. Kasi sa 3 kong anak, normal delivery, at hindi pa man lang ako na-operahan sa tanang buhay ko. At kung kailan ako tumanda, saka ako operahan. Naku, so maraming naglaro sa aking isipan. Sabi ko, naku, ano kaya mangyayari sa akin sa operating room? Baka hindi na ako magising. So, ang dami-dami kong iniisip. Tapos, naalala ko yung text sa Bible na the Lord, Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. At sa patuloy na pagbabasa natin sa 1 to 6 yan, doon sa number 4, sabi ko, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. So, parang sa akin na na-comfort ako nitong text na to, pero inisip ko na parang ang dami-dami ko pang dapat gawin. Diba? So, 11 o'clock, nung dinala ako sa room, sabi, Ma'am, re-schedule po ng 2 p.m. 2 p.m. So, nung habang nandun ako sa room, ang nakahiga, nagko-concentrate ako dito sa text na to, na sabi niya ay, yeto, na kung ako man ay, pagkaman ako lumakas sa libis ng kamatayan, paano man kung gano'n ang mangyayari? Paano hindi ako handa? Kahit malalaki na yung mga anak ko, hindi ako handa. Pero doon ko naisip na makipag-usap sa Panginoon, mga kapatid. At sabihin sa Kanya yung aking mga nasa damdamin, hindi ng sorry sa Panginoon. At sa hindi ko nakikita ang mga kapatid na dito sa church, na kung paano ko sasabihin sa kanila na if I hurt somebody, pwede bang patawarin niyo ako? Kasi baka hindi na ako magising pagkatapos ng operasyon ito. So, yung 2 weeks after po na operation, so 2 weeks akong nagsilig at ako po'y nag-iisa lang sa bahay. Salamat sa mga kapatid na dumalaw doon sa bahay. At least, naibsan yung aking pag-iisa. At ito pong aming na the blessing. Araw-araw ko itong pinapaawit. Hindi lang araw-araw. Talagang every time ay pinapaawit ko siya. Na yung pala ng mga pinag-pray natin, ng mga blessing, yung protection para sa ating family. Para sa pag kung tayo mayroong sakit. Maaaring ipinapakita po niya ito sa storm o kaya ay sa mga raindrops, sa mga ulan, sa mga storms ng ating buhay, yung mga trials ng ating buhay sa ating pagkakasakit. At ito po yung makakatulong sa atin para higit tayong magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. So ito po mga bagay na mga pagsubok sa atin, ito po ay mga blessings. Ang sabi nga po, pwede tayong magpasalamat sa mga good times, sa mga pagbubuting o yung mga kabutihan ng Panginoon, pero pasalamatan din po natin ang mga masasamang mga bagay. At then din po kung mayroon tayong rosas, yung mga tinik po na yun ng rosas, yun po ang nagpapatibay sa ating buhay. So mga kapatid, ang sabi nga sa atin ay, tinatay natin
inyo ako, meron ka pa bang pinaggagawa? So, sabi ko sa Panginoon, yung panalangin ko sa Kanya, at iba yung ating komunikasyon sa ating Panginoon, at sa lahat ng mga nanalangin sa akin, marami pong salamat. Sa lahat ng mga kapatid na nandito ngayon at ang mga kapatid na patuloy na nag-pray, nais kong pasalamatan kayong lahat. Maaari ito yung time para tayo magpasalamat sa isa't isa. Para sa Sabbath School, sa mga Sabbath School teachers, sa lahat ng mga programs natin ginawa. At sa lahat ng pagsuporta ninyo sa ating gawain o mga project sa ating church, lalo na ang ating children's division. So, mayroon tayong panukala, Panginoon, sa atin na tayo ay mayroong pinagagawa sa atin habang naghihintay tayo sa ating Panginoon. Tulad ng ating theme para sa General Conference na Arise and Shine, sabi sa Isaiah 61, Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. So, kailangan tayo ay bumangon at sumilang sapagkat ang liwanag, dahil tayo mga kapatid ay liwanag ng sanlibutan. So, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng command na tayo ay kinakailangan lumiwanag sa sanlibutan upang makita ng mga tao ang ating mabubuting gawa. So, kung tayo mga kapatid ay hindi nagkakaisa sa ating church, ngayon pa lamang bilang pasasalamat natin sa Panginoon, alisin po natin yun para magkaroon tayo ng isang mabuti at handa tayo sa kanyang pagdating. So, arise and shine, for Jesus is coming. Marami pong salamat.